Good morning, good morning. So, alas 6 pa po ng umaga dito. So, ayan, nandito po kami sa area po ng asawa ng kapatid ko. Ayan, nandito po kami ngayon dahil magpapakain po kami ng kanyang alaga. Ayan. Nag-iingay na si Piggy. Alaga po yan ng aking mama at papa. Napakaganda dito sa bukid mga loves. Oh, tingnan nyo. Umagang kay ganda. Ayan. Yan po ang bahay ng Piggy. Ala, sobrang liit pa naman pala nito. Oh, gutom na gutom talaga. Ayan. Ito kasi mga loves, binili kasi namin to dahil birthday kasi ng aking mama ngayong July. Kaya amin tong ready sa kanya. Ayan. Ito ang bahay niya. Sobrang laki. Ayan po. Ayan, ipasyal ko muna kayo dito. Ayan, no. Ang ganda ng sunset ng araw, mga loves. Napakaganda dito. Napaka peaceful ang lugar na ito, mga loves. Ano po ito, ang mga puno po na to, mga rambutan po lahat. Mga puno dito. Ang mamayari po nito, mga loves, ang biyanan po ng aking kapatid. Ayan, dito po sila dumadaan kapag nililipat nila yung baka ng aking kapatid kasi meron siyang alagang baka. Tapos, buntis na. Hindi ko alam kung saan po nilagay nung pamangkin ko. Ngayon pa po ako ulit nakapunta dito, mga loves. Tagal na po ako nakapunta dito kasi parang na yun, yung bago pa lang kami dito tumira. Ayan, napaka po dito, liblib. Ayan, no. Sobrang ganda po ang lugar dito sa bukid. Akala ko may bunga. Dahon pala ng tuyo. Ayan. Nandun po ang aking mama. Ayan. Medyo siya blurred. Iba kasi kapag mumurahin lang yung cellphone. Blurred siya kapag na-zoom. Ayan. So, every morning po sila pumupunta dito, mga loves, yung mama ko at papa. Kasi pinapakain nila yung Piggy. Ngayon, hindi nakasama ang aking father kasi nagkasakit siya. Oo. May kasi yun. May kidney. Hindi na siya nakakalakad. Oo. Sa sobrang sakit po daw ng kanyang baywang. So, ayan, sobrang overlooking dyan, mga loves, oh. Oo, diba? Napakaganda. Sobrang laki ng ano po yan sa Bisaya na puno. Doldol, yung may kuton, ginagawang kuton. Ang bunga niya. May pala dito, oh. Ayan. Kumakain ba kayo niyan, mga loves? Ayan, nakakain po yan. Doon po yung bahay ng aking kapatid. Wala pa pong nakatira dyan simula nung nagkasakit ang asawa niya. Kasi nung naoperahan yung asawa niya nang dahil sa
Apindik. Hindi na sila tumira dyan. Doon na sila sa kanilang biyanan niya. Napakaganda dito mga loves. Para sa akin, mas gugustuhin ko pa na dito tumira dahil napaka-peaceful. Oo. Walang tao. Malayo ang kapitbahay. Ganun ba yun? Iba talaga kapag nag-aaral pa tayo ng Tagalog mga loves. Sinasadya ko kasi mag-Tagalog kasi para maintindihan po ng mga iba kong friend na mga Tagalog din. Kasi halos dito mga Tagalog, iilan lang yung mga Bisaya. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Tagalog. Balang araw masasanay din ako mag-Tagalog. Diyan sa baba mga loves, may sapa dyan. Diyan pinapainom yung baka ng aking kapatid. Ayaw na, hindi na ako pupunta doon sa baba. Kasi pagbalik, sobrang akyat. Nung bata pa ako mga loves, ganito din ang aking tinitirahan. Doon sa bukid. Sobrang layo ng kapitbahay mga loves. Kasi sa lula ko, ako lumaki. Oo. Siya din nagpaparal sa amin. Tapos, ang kinakain lang namin yung mga kamuting kahoy. At yung mga ulam namin, talbos ng kamuti, talbos ng kalabasa, halos lahat mga healthy food po ang aming kinakain nun. Nung bata pa kami. Kasi, yun lang din ang makaya ng aking lola. Oo. Sobrang hirap kami noon mga loves. Sasabi ko talaga na sobrang hirap kasi kahit bigas at ulam, hindi kami makakabili. Kahit nga tuyo, hindi kami makakabili. Yung mumurahin lang sana nga na tuyo. So, hindi namin yun mabibili dahil sobrang hirap. At wala ding yun bang nagpapaarawan ng trabaho noon. Kasi yung lola ko, lupa lang niya yung tinitirahan talaga namin. Tapos yung lupa niya, siya lang yung nagtatrabaho sa buong lupa niya. Siya lang yung nagtatrabaho. Nililinis niya, kagaya nitong mga damo. Ayan, kinukuha niya yung mga nilinisan niya yan. Araw-araw yan ang trabaho niya. Madaling araw, gising na yan siya. Tapos, pagka umagahan talaga yung may liwanag na talaga, saka siya pumupunta talaga doon sa area na kung saan siya nagbabakbak. Oo. Tapos kami yung nagluluto, tapos umuwi siya mga 9:00 ng umaga para kumain ng kamuting kahoy. Kasi nakasanayan na din naming magluto ng kamuting kahoy at marunong na din kami. Kaya inaasa na niya sa amin kahit pa ako nun, parang 9 years old pa ako nun. Oo. So, nakasanayan na talaga namin na ganun ang kinakain namin. Saka yung pako. Ngayon lang kami nakakain talaga mga loves ng mga masasarap. Yung malaki na kami, yung nagdadalaga na ako. Kasi na ako nagtatrabaho na. Hindi kasi ako talaga ng pag-aral kasi nga broken family. Maaga po namatay yung aking father. Kasi itong father ko ngayon, stay father ko na lang yan. Oo. So maaga po nawala yung totoo kong papa. Kaya, ayun, hindi nakapag-aral, tapos nagtatrabaho ng maaga, ganun, para matustusan yung mga pangangailangan isip, nagdadalaga, at makatulong na rin sa magulang. Ayun mga loves, ang aking story ng aking life. Sumama talaga ako dito mga loves para, may kasama ang aking mother at makapagawa na din ng, video. Diba? Ayan. Yan po yung bahay ng
Kapatid ko dyan mga loves. Oh. Siguro next week, uuwi na sila dyan. Ayan, uwi na kami. Bye, Dik-Dik. Uwi na kami mga loves. Niliguan po ng aking mother. Itong mother ko mag 60 years old na po ngayong July. Kaya kahit sobrang hirap ng buhay, talagang ginawa namin ng paraan para meron siyang may handa naman sa kanyang kaarawan. 60 years old. Oh, iba kasi yung pagkarinig niya. Aray ko po. Ang ganda ng sunset mga loves ng araw. So ayan, that's all. Bye-bye.